3, 2, 1, go. So ayan mga master, meron naman po tayong pupuntahan na sirang unit ng piso wifi. Tumawag kagabi yung may-ari ng pisto na bigla na lang daw namatay at hindi na po mahulugan. So ito na po, nandito na po tayo sa pisto at nandito na po yung piso wifi na gagawin. So ayan, nakikita nyo kulay orange po yung box. So nagdala po ako ng mga tools at isang bagong power supply. Kasi sa tingin ko power supply na naman po yung nasira. Ayan, una ko pong tinanggal dito yung coin slot kasi medyo nakaharang po sa power supply. Bali na sa taas po banda yan yung mga cord at pisa. Sumunod naman po yung tatanggalin natin dito yung fan or exhaust fan. Ika nga, kwento ng may-ari ng pwesto, bigla na lang daw namatay kagabi. So ngayon Sabado pinuntahan natin kasi madami daw kasing bata na gagamit kasi wala daw pasok. So sayang naman ang kikitain natin. So dito lang tayo bumabawi pag maraming mga batang naghuhulog. So susunod natin po pong tatanggal dito yung exhaust fan or fan niya kasi nasa ilalim ng fan yung power supply. Bali hindi po natin matanggal yung power supply kung nandun pa po yung exhaust fan. So nakikita nyo po, tinanggal ko na po yung exhaust fan. So ayun po yung power supply. Yung gamit ko po dito na power supply yung mini. Dalawang klase kasi ang power supply na 5 amperes, isang medyo regular size at ito po ay mas maliit or mini version po ng power supply na ginagamit ko. Hindi ko lang po alam ang dahilan kung bakit biglang namatay ito. Wala naman pong kidlat kagabi. Ika nga, kwento lang na may-ari. Bigla na lang daw namatay at hindi mahulugan. May lumagatik daw dito na tunog. So ito po, tinatanggalan natin yung screw ng 12 volts output at screw din ng AC input. So, yung suot ko pala ay wristband or anti-static, yung kulay itim. So, medyo natagalan tayo ng konti kasi mahigpit at mahigit po yung pagka-screw ko nito. Yun, ayan, natanggal na natin. So, papalitan na natin ng bago. Yung ipapalit ko po ay yung mini version pa rin ng power supply. Hindi na ako nagdala ng medyo regular size kasi para hindi siya magbago ng space kasi baka hindi na siya magkasya sa loob. So, ang dinala ko na lang yung kasing laki ng power supply na dati kong ginagamit. Ito na po yung hawak ko, yung bago. Ayan, ayan, nakikita nyo, bagong-bago po, kumikinang at kumikintab pa. Ito din yung dala ko ay 5 amperes at parehas pa rin sila ng spec nung una kong tinanggal. So susubukan naman natin kung ilang buwan. So yung luma po ay umabot lang po ng 2 buwan at kalahati. So hindi pa ako nakapagtatlong coins out dito, nasira na. So ikakabit ko na po. So dapat pagkabit ay tama po yung input at output. So nilagay ko ulit dun sa AC input yung kuryente at doon naman po sa 12 volts output yung positive at negative. Alala lang po ay tama po dapat ang polarity ng pagkakabit nyo. At sana yung power supply na to ay matibay at tumagal. Sayang naman kasi yung mga time na nasisiraan. Inaasahan ng mga bata tong piso wifi. At kung nakikita nyo po yung mga ginamit ko pong system dyan ay MikroTik base pa rin. Ang ginamit ko na MikroTik ay XJR3 at Node MCU at custom board po ni Sir Rodel. At ang system po na gamit ko ay 1.5 po ni Sir Ivan. So shoutout po sa inyong dalawa. Salamat po sa talent nyo at nagamit namin ng maayos yung system nyo. Yung
mga parts po dito or build na to ay complete build po. Meron pong button at naka LCD po siya. So LCD type po itong build na to. So yan. So ayan, saksak na natin. I-testing na po natin kung effective. Ayan, at okay po. Pasado po. Effective po yung ating repair. Power supply lang po. So okay na. Magagamit na po ito mamaya-maya lang. Marami na pong nag-aantay. May gustong maghulog na kanina pa. Pagkatapos po, after natin na magawa at gumana ito, so magbibigay po tayo ng free wifi. 2 hours na free wifi or 3 hours. So malaking bawi na rin dahil sa mga customer natin. So mamaya pagkatapos po. So bali nilagyan ko po ng takip yung mga konektor. Bali nilagay ko po dyan yung glue stick. Tinakpan ko po siya kasi yung nabili kong power supply wala po siyang cover na plastic. So para hindi po delikado, tinakpan ko po gamit po ang glue stick. So ibabalik ko na po sa loob ng box at iaayos para maibalik na rin po sa lagayan ang piso wifi at makahulog na po yung mga bata or masimulan na po nilang gamitin yung internet na libre na ibibigay ko maya-maya. Ibabalik na po natin ng maayos at lilinisan na rin natin. So ayan po binalik ko na po yung coin slot. Maya-maya po makakatayo na po yan sa dating pinaglalagyan. Nang nalaman po nila may free wifi, so marami na po ang nag-aabang. So hindi ko lang po makakuha sa camera kasi nakatutok po sa ginagawa ko. Wala po kasi akong tagahawak. So yan, antay-antay na lang at may ibabalik na po yung coin slot. So hinigpitan po natin ng mahigpit para hindi po maalog o maluwag. At ayan, nakikita nyo po may switch po na itim na round switch. Nilagay ko po yan para sa refresh ng butcher generator para pag once na may hindi mahulugan o kung start error, i-restart lang po yan gamit yung switch na yan. Pero yung system po ay tuloy-tuloy po kasi yung MikroTik naka-on naman po palagi. Hindi po kasama dyan sa switch na yan yung MikroTik. So yan, kakabit ko na ang power adapter ng router or ng MikroTik. So IHAP EC2 po ang gamit ko. Medyo natatagalan kasi pati yung wiring ay ating nilagay ng maayos. Ayan, kinabit ko na yung power supply ng MikroTik. So, medyo inaayos ko pa yung mga wiring para walang sabit. Kinabit ko na rin po yung connector para sa coin slot. And double check pa po sa mga screw. Sinisigurado ko na hindi siya maluwag. Yan, konting brush, linis po ng mga pisa or mga connector. Para maintenance na rin po ng ating piso wifi window machine para hindi po tayo iwanan kasi ating inaalagaan. So ayan, kinabit ko na rin po yung kanyang RG45 o LAN cable na tawagin. And double checking lamang para hindi na po natin balikan ulit. Yan mga master, natin siguraduhin yung pagbalik para hindi na natin paulit-ulit na gawin. So medyo sinigurado ko na rin po yung mga alikabok at nilinisan. So yan, nakatayo na po at yan, umilaw na yung ating buong system. So nakikita nyo po, lahat po ay gumagana. At salamat at nagawa po natin ng madali. So atin naman po inilagay sa kanyang pwesto. Yan, ikakabit na natin yung AP, pati ang ISP. So dalawang AP po ang ginamit ko dito, isang indoor at saka outdoor. So hindi ko na po may pakita yung outdoor. Yan, so nag-una po. Diyan po nagtatapos yung aking
kabanata sa pagre-repair yan sa bindo na yan. So salamat at yan na, marami na po ang nag-aabang sa labas ng mga bata. Sinisilip na po nila kung ito'y gumagana na. Salamat pala sa mga customer dyan. Sana patuloy nating tangkilikin kasi ito'y mura. Once again, maraming salamat po. Bye-bye.